Welcome again sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman at katotohanan dito sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ito uli ang inyong nakaupong naglilingkod na walang kadala-dala. Idol Bert lang po. Idol for short. Walang kadala-dala dahil umabot na po sa more than 1 ang mga nanonood. Salamat sa aking mga kapitbahay, kapatid, kaguro, mga estudyante, kalaro, kabaro at kabaho. Pasensya na dahil itong content na ito ay hindi kinagiliwan ng ibang pananampalataya kung ang binuo sa Biblia tulad ng INC, Sabadista, Baptist, Methodist at iba pa ay ramdam ang kanilang pananagutan sa pagsisiwalat sa magandang balita tungkol sa kaligtasan sa kaluluwa, maliban sa pagpanira sa orihinal na paniniwala. Mas lalo na tayong Katoliko, ang orihinal na Kristyanismo na tinayo ni Kristo na pinanindigan ni St. Ignatius sa unang siglo ay dapat hindi lang magtuturo ayon sa magisterium, ngunit handa ring dumipinsa sa mga siktang nabuo dahil sa libro ni St. Hieronimo. Sana hindi ni-release ni St. Hieronimo, wala na sanang sikta na kumukontra nito. Sana napanood ninyo ang mga naunang yugto nitong ating paglalakbay sa History of Christianity at ang history sa paggawa ng Biblia. Mahaba kasi itong Christian history. Higit 2,000 years na ang Christianity. Kaya sa aking pananaliksik, hindi madaling tapusin sa isang taon lang. Joke lang. Pero talaga, totoong hindi lang mahaba kundi nakakalito ang mga taon. At minsan kailangan mong ilagay mo talaga ang iyong sarili sa kanilang kapanahunan para iyong maintindihan. Kaya tinanong ko ang sarili ko, kung ako naman sa kalagayan na yon, sa ganong sitwasyon, ganon din ba ang aking magagawa? Take note, bawat kapanahunan, kaharian, at lugar ay may kaugalian o kultura na kanilang sinusunod. Kaya hindi basta-basta magbigay ng konklusyon ayon sa partikular na lugar, panahon, kaharian. Dito tayo magkamali. Kaya ako'y napasubo tuloy sa aking pangako. Pero konti-konti lang tayo. Uusad din tayo mga bro. Wala namang pilitan o pabilisan. Ang sa atin lang makatulong tayo na maliwanagan ang iba na walang alam sa katotohanan, partikular na sa history. For example, tungkol sa Inquisition, lahat ng kasamaan sa Inquisition ay binato sa Katoliko. Kaya ang sabi ko sa una, na bawat kapanahunan, kaharian at lugar ay may kaugalian o kultura na kanilang sinusunod. Kaya hindi basta-basta magbigay ng konklusyon ayon sa partikular na lugar, panahon, kaharian. Dito talaga tayo magkakamali. Yan lang muna ang isang patikim mga bro. Kaya ako talaga ay nagka-interes at napipilitang pag-aralan dahil marami palang katulad kong walang alam sa history. At ang iba nating mga bro ay nakapokus lang sa Biblia. Walang alam ang Biblia tungkol sa Inquisition. Pagkatapos na isulat ang Biblia noong 98 to 100 AD. Pero mayroon palang binanggit ang Biblia tungkol sa Inquisition noong sa Old Testament pa. Nais ko palang pasalamatan itong mga kaabag na YouTube channel tulad ng Punto por Punto at bang katulad nito. Mayroon palang mababasa sa Biblia tungkol sa Inquisition. Panoorin muna natin saglit ang video na ito. Kasi gaya ng dati, naturally, lahat ng sikta ay maghanap ng paraan paano ibagsak ang simbahan tinayo ni Kristo. Sa atin. Ano yan bro? Deuteronomy 1918. sige. Talaga yan, enable para ma-resolve ang isang pangyayari na kailangang matukoy. Inquisition yan. Ito. Basahin natin bro para makita ni Larry. Ayan. And the judges shall make diligent inquisition. And behold, if the witness be a false witness and hath testified falsely against his brother, 19, then shall ye do unto him
As he had Then, thought to have 9:12 done unto his brother, so shalt thou put the evil away from among you. So dito, may word dito na inquisition. Yan, inquisition. Psalm 9:12. Psalm 9:12. Psalm chapter 9 verse 12. Ito naman. So, mayroon pala sa Biblia ang Inquisition. Sana hindi ninyo hanapin sa Biblia ang Bisaya ang salitang Inquisition, ha? Tulad ng isang pastor na pinapahanap sa Biblia ang Bisaya ang Santo Niño dahil wala sa Biblia daw. At maraming mauto nito. Isa na ako noon. Wala nga sa Biblia ang Bisaya, pati na sa Tagalog, pati na sa English. Kaya kailangan talaga pag-aralan kung paano matuto at hindi mauto. Kaya tuloy tayo. Ang ating unang paksa na ating sinaliksik ay tungkol sa schism. Ano bang pronunciation ito? Schism? O, ang schism ay, sa Tagalog ay pagkahati. Interesting ito. Ito bro, dahil ito rin ang kinagiliwan sa mga anak ng Biblia. Pero bago tayo mawala sa paniniwala, ibanig muna natin para mayroon tayong mahigaan na teksto sa Biblia at maging kampante o relax lang habang lumala ang pagkakahati. Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, sinabi ni Jesus kay Pedro, "At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian sa langit." Yeah. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagtatag ng iglesia ni Jesus kay Pedro. Ito ang pangako na ang mga puwang ng Hades ay hindi magtatagumpay. Hades yung kamatayan, no? At saka yung mga persecution ay hindi magtagumpay laban dito. Ipinapahayag din dito ang pagkakaloob kay Pedro ng mga susi ng kaharian ng langit. Sa kontekstong Kristiyano, ito ay isang mahalagang talata na nagpapakita ng otoridad at pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sa Mateo 16, versikulo 19 to 20, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ako'y magbibigay sa iyo ng mga susi ng kaharian ng langit at ang mga bagay na iyong iutos sa lupa ay iutos din sa langit. At ang mga bagay na iyong ipapahintulutan sa lupa ay papahintulutan din sa langit." Walang tawa. Ngayon, ilatag ko na ang sinabi kong banig. Unang banig, si Kristo ay nagtayo ng nag-iisang iglesia o simbahan. Ilagay ko ang simbolong ito sa kaliwang bahagi sa itaas para sa ating reminder. Pangalawang banig, ang simbahang ito ay hindi matitinan kahit pa ang kamatayan dahil ito ay kanyang sasamahan. Ang simbolo na aking ibigay ay ganun pa rin, simbahan, pero matibay katulad ng simbahan ng basilika. Pangatlong banig, si Pedro ang kanyang tinuturong leader na binigyan ng susi. Kaya ang simbol na ibigay ko dito for reminder ay ang kiyara o yung bang kalo ng pop at ang kanyang susi. Sa kanyang pagka-leader at binigyan ng susi, siya ay may power. Hindi lang kilikili power. Pag sabihin niya, ilipat natin ang araw ng pahinga from Saturday to Sunday, anong magawa mo? Ikaw na lang mag-Pedro. Kung anong pinahintulutan niya dito sa lupa, pinahintulutan sa langit. So, wala tayong magawa. Siya ang binigyan ng power at ang power na yan ay ipinasa sa kanyang successor. Kaya ito ang banig o pinakahaligi na mahirap gibain.
at siya ang unang Santo Papa na maintindihan sa Biblia at pinatunayan sa standard ng mga referensya. O, makipagdebate ka pa? Hindi na. Manood na lang tayo nitong video. Itong kagandahan kung may cross examination or may mga follow-up questions, mabubuking ka. Kaya yung pamamahayag lang kung pakinggan mo, parang totoo. Kasi walang kumo-question. Pero pag tanungin na, tamimi na, baka gusto nyo ng prof, marami ako niyan. Ili ko kasi manood ng mga debate katulad dito, bigyan mo natin ng daan. Ako ay i-address akong abigo nga si Brad Ismail Bahinti nga di yun musukol na kong debate. Pero, may chance sa magpangutana, gusto pangutana ko na gusto niya nga naag yun sa Biblia ang Santo Papa. Kung ang kining Santo Papa si San Pedro, mao nga, moingon ko, ang aoy ipit siya, di ba? Una pangutana. San Lucas 10:26. Ang pagbasa kinahanglan adunay pagsabot. Kini bang pagbasa ni Bos Biblia imo bang gisabot o sige lang pagbasa? Pwede sa bota. Sila pong mga giwalihan sa mga apostoles, pwede pong sa bota. Pagsabot nila kay Waman na Papa, sa Romana, kamu naman ang kapapapapa. Patuloy mo, di sila kasabot mga believer sa Pagsasalit. Di sila kasabot, kamu rin kasabot. Sila nga nakasabot, mga ginapapa, Pedro. Okay. Karon makasabot ng yoga. Ang balaan sa Binisaya sa Latin Santo. Efeso 3:5 giingon man nga ang tanang apostoles balaan sa ato pa Santo. Si Pedro kay apil mas apostoles sa ato pa si Pedro Santo. Diba? Ayaw sa Papa kay wa pa man tamabot ana. Sa kada ng iba-iba dali yung gusto mong kapilihan. Patrila yung magaling anak ko. Karon, matod pa ni mo way Papa, pero kini mo Papa na gyud ka. Ono video 5:13. Ningon si 5:13. Basa niya, Biblia niya, ipit ka ni ba? Ang naoy, sukol, GC ba? 5:13. Ikaw mo rin basa, Anides? Okay. Ang iglesia nga ania sa Babylonia pinili nga kauban ninyo nangumusta kaninyo ug ingon man si Marcos nga akong anak. Okay. Ang anak si Marcos, ang pangutana. Ha? Ha? Ayaw sa. Ang anak si Marcos. Ang pangutana. Kaya ang nagsuwat ani si Pedro man, niya anak mas Marcos, kinsa may papa ni Marcos. Si Marcos, ang nagsuwat si Pedro. Wala, kapitas ba ako? Ang anak si Marcos. Ang nagsuwat si Pedro, ingon siya, dawatan din, nangumusta ka ninyo ang simbahan dito. Dili ko nisuko. Dili. Ang anak si Marcos. Ang nagsuwat si Pedro. Si Pedro nga akong anak. Ang akong papa ningon.
ato pa, ang akong papa si Sipring. Sipring, papa malaki, ako man ang papa. Oh. Karon, kinsa man ang papa ni Marcos Wag? Diha nga nili. Si Pedro. Si Marcos, yang anak. Anak sa pagtuo. Anak siya. Ano yan, Papa? Anak na sa pagtuo. Anak ko ni. Ano kami? Kay anak sa pagtuo. Okay, ya. Kay si Marcos anak sa pagtuo. Sa to ba to? Anak ka sa unggoy ng imong amahan, ay imong papa unggoy. Kay anak man ka sa pagkaunggoy, so na ay amahan sa pagkaunggoy. Karon kay si Marcos anak man sa pagtuo, sa ato ba na ay amahan sa pagtuo. Pinsa ang amahan sa pagtuo nga mao'y nagsuwat dining 1 Pedro 5:13. Pinsa. Ay. Ito ba yung mga ganito? O, lagi-lagi. Ato ay masabog. Wala paminaw sa lagi. Walay mabasa na to diyan nga si Pedro maoy iyang amahan. Ay sa lagi. Anak sa pagtuo. Pwedeng sabton. Sa amahan sa pagtuo. Pero ay sa lagi. Anak mo sulti. Pero kung siya nahimong amahan sa pagtuo, wa siya mahimong Santo Papa sa tinuhan. Balikan ito. Kung nahimong pa sa Santo Papa, sa 1 Pedro 5:1, mauna na ito'y panahon na mapaila siya. Hayaan na po. Sa hindi pala. Alam kong pangutana wala tubaga. Unsay tawag sa amahan? Ang sumala, ang atong amahan, tawgon o papa. Sa ato pa, 1st century ugya sa Biblia, ang ay ipit na hindi ba? Gusto na po para morning minungdan. Ngadi ko rin siya musukor na po. Dibate. Naman, pangigham pa lang niya, pildi na. Ang ganda ng premise ni Bro JC. Gusto kasi ni Pastor na mabasa talaga sa Biblia na si San Pedro ay Santo Papa. Ito ang cross-examine ni Bro JC. Sabi niya, ang Bible daw babasahin at intindihin. Ikaw ba ay umintindi o panay basa mo lang at hindi iniintindi? Siyempre, ang sagot ng pastor ay, yes, inintindi. Ito ang follow-up question ni Bro JC. Ang mga apostolis daw ay santo. At dahil si Pedro ay apostolis, siya ba ay santo? Ang sagot ng pastor ay, oo, siya ay santo pero walang papa. Follow up na naman to si JC. Sabi ni JC, hindi pa tayo dumating dyan. Huwag mamadali sa iyong pagkatalo. Sunod na tanong, si San Pedro sumulat sa taga-Babylonia at kinumusta niya pati ang kaniyang anak na si Marcos. Si Marcos pala ay anak sa paniniwala spiritual son. Kung anak si Marcos sa paniniwala, sinong papa ni Marcos sa paniniwala? Ito ang logic na question na gitawag sa the science of correct reasoning. Siyempre, ang correct reasoning dyan ay si Pedro ang papa ni Marcos sa paniniwala. At dahil si Pedro ay santo, therefore si Pedro ay santo papa sa paniniwala. Kaya yon, maintindihan sa Biblia na may santo papa. Hindi biological na papa, kundi papa sa paniniwala or spiritual father. Mayroon akong nakilalang isang panday na nakatrabaho dito sa akin.
At ininbita din siya sa isang birthday party, pati ako. Noong nagpray na kami, nagulat ako. Kasi siya ang nagpray. Hindi ko akalain, siya pala ay isang pastor. Dahil ang kaniyang kaliwang kamay ay tinaas habang nakapikit at nagdasal. At sa kanyang kanang kilikili ay nakaipit ang Biblia. Pagkatapos naming nagpray, nagtanong siya sa kaniyang katabi, "Saan si Mama Sima?" Sabi niya sa katabi. Narinig ko ang pangalan at nagmama siya. Kaya tinanong ko na mama mo pala si Sima. Magkapatid pala kayo ni Rene. Sabi niya, hindi, spiritual mother ko si Mama Sima. Ganon. Kung santo lang ito si Sima, malamang ang buong pangalan niya ay Santissima. Pero kung nagmama sila sa kanilang spiritual mother, bakit mahirap sa kanilang tawaging Mama Mary si Maria, ang ina ng Diyos? Dahil siguro hindi mababasa sa Biblia. Ibang logical question na naman ito, pero iwanan natin yan. Mayroong magaling dyan. Balik tayo sa schism. Ano ba ang schism? Sa English, a break in the unity of the church. Sa Tagalog ay ito pala ang paghihiwalay sa pagkakaisa sa simbahan. Ipakita ko muna sa inyo ang screenshot video ko kung paano ko ito ni-research. Pinaiklik ko lang ito para lang maintindihan nyo. Nagbabase lang ako sa makabagong teknolohiya na mga referensya. Kahit ang ating tinatanong ay ang mga AI or artificial intelligence, pero ang kanilang sagot ay binabase din naman sa mga referensya tulad ng Britannica, Encyclopedia, Wikipedia, di ba pa? Doon sila kumukuha ng referensya. Ang kagandahan lang kung idaan mo sa AI, dahil punto por punto ang sagot, wala ka ng maraming babasahin para maghanap ng tupak na kasagutan. Aking naobserbahan na magkaibang AI, pareha lang ang context ng kanilang kasagutan, pero magkaibang ginamit ng mga salita or phrase, pero magkasintulad ang mga referensya. Nung una kong research sa listahan ng schism, ang AI ay nagbigay ng marami pero hindi binanggit ang Great Schism. Pero sa ibang AI naman, nagbigay lang ng konting list of schism. Emphasize ang Great Schism. Kaya kung mayroon siyang hindi banggitin dahil sa dami, kailangan specific ang iyong katanungan. Pasensya na, kailangan kong i-explain ang procedure para maiwasan ang paggagam-agam. At ito pala, naalala ko, kung minsan, ang referensya ay Catholic reference. Siyempre naman dahil ang mga pangyayari ay sa loob ng Catholic Church. Sino bang may authority na magbigay ng list of popes in Rome? Alam nga naman ang Iglesia ni Cristo, talagang magkamali sila. Ma-incomplete yon. Baka sisimulan lang nila sa 2013. Ganon yon mga bro. Inunahan ko na lang kasi propeta din ako eh. So, baka hindi natin Ipaalaala ko lang, yung icons natin sa left side ay ang walang kamatayang simbahan na tinatag ni Kristo at sa upper right side naman ay ang symbol of authority ng Pope. Yan ang susi. Reminder kasi natin yan mamaya. Ang schism ay tumutukoy sa grupo o mga grupo na humiwalay sa mainstream church o sabihin natin na sa original church upang gumawa o magtatag ng rival church. Magka-rival na. Ang schism ay ang pagkakabahabahagi o schism ay sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa mga pagkakaiba-iba ng organisasyon o di ganong mahalagang ideolohiya at hindi sa mga pangunahing isyo na pananampalataya o moralidad. Parang maliit lang pala ang bagay. Parang nagtampo lang. Kung ating Englishin, ayon sa original context, the term originally referred to division that arose due to disagreement over matters other than the basic doctrine. Ano palang kaibahan sa schism sa Protestantism? Yun ang nasa isip nyo, di ba? At bakit naman hindi tinatawag na schism ang Protestantism? Siyempre, hindi tayo magaling. Tinatanong ko na rin ang AI.
Malaki pala ang kakaibahan ng Protestante kay sa Catholic Church. Kaya pala ang Orthodox Church at Catholic Church na tinagurian na the Great Schism ay halos kasamahan lang, hindi nagsisiraan. Ang kakaiba sa Protestante, ipakita ko rin sa screen ang aking research para ma-verify nyo. Ang Protestante ay nagbase lang sa Biblia na siyang pinaniwalaan, na siyang pinaka-authority. Kakaiba sa Catholic Church kung saan ang simbahan ang pinaka-authority, hindi ang Biblia. Ginawa lang kasi ng Katoliko ang Biblia. Kaya ang Protestante, believe sa Biblia na ginawa ni St. Jerome. Samantalang hit naman nila ang Santo Papa. Sana, Santo Mama na lang daw. Kasi ito yung Biblia. Isa pa, faith alone without works, yan daw ang kailangan para maligtas. Kaya ang schism ay lesser form of disunity. Para lang nagtampo, madala sa smile, samantalang ang Protestantism represent a distinct or kakaibang theological movement with its own doctrines, practices, and traditions. Sa madaling salita, ang Protestantism hindi schism, pero separate branch of Christianity. Separate branch of Christianity? Kaya pala panay protest sa original na simbahan. Ganun pala yun? Hindi ko alam to Kaya kailangan talagang matuto. So, maliwanag, ang schism ay malayo sa Protestantism. Hindi sila pareha. So, dito na tayo. Sa taong 150 AD, ito siguro yung unang schism, yung Marcionist schism. Ang tao nito is Marcion, kaya sinasabing Marcionist. Ito siya ay isang Christian teacher. Gireject niya ang Old Testament at hindi siya naniwala sa Diyos sa Old Testament. Kaya hindi niya tinanggap ang Hebrew Scriptures. Yon, nag-split. Itong ikalawa, yung si Montanist schism. Pangalan naman nito sa tao na to is Montanos sa circa 156 AD. So, sa iyang kasamang si Priscilla, mga prophetess ito, mga prophet. Along with this prophetess Priscilla and Maximilia claim to receive direct revelation from the Holy Spirit. Naka-receive sila ng revelation galing sa Holy Spirit. Marami ngayon yan, ginagaya, kaya ang nagtayo ng reliyon ay nagsabi na panaginipan daw, nagpasting na nilang araw, nagpakita na sa kanya ang espiritu. Kaya pala, ang simbahang Katoliko nito ay manhid na sa ganyang modus. Kaya ang iba na nakalusot, gumawa ng unique na style. Ito namang si monarchianist, rejected idea of Trinity. Unbelief, a strict monotheism. Isa lang daw ang Diyos. Ayaw niyang paniwalaan ng Trinity. Ay marami din yan sa panibagong panibagong siglo. Hindi maniwala sa Trinity siya, sa Father, Son, and Holy Spirit. Mayroon din ganyan sa makabagong panahon. 200 AD pa ang ganitong paniniwala. Kaya manhid na ang Katolik sa ganon nga modus. Ito namang Donatist schism ay pare-pareho lang. Ito mas sikat ito si Arian schism. Si Arius kasi ito. Led by Arius, denied the full divinity of Jesus Christ and believed he was created being. Si Kristo lang para lang tao sa kanya. So the First Council of Nicaea in 325, gi-condemn si Arianism. So mas kilala ito si Arius. Nabutan pa ito ni Constantine, kaya nagkaroon ng Council of Nicaea. Si St. Athanasius na kilala sa pag-compile ng Bible ay ang mahigpit na kalaban ni Arius. Kaya sa council meeting na yon, idineklara na heretic si Arius. Pero ang turo ni Arius ay buhay pa hanggang ilang daang taon. Ang katuroang ito ay existed pa rin hanggang ngayon. Ito namang Quarto Decimanist, nagtampo lang ito. Dahil usually ang kanilang Easter is on 14th day of Nisan or Jewish Passover. Pero sa First Council of Nicaea, binago, ginawang standardized.
ang date ng Easter. So, iyon. Kaya, himimulay, yun lang. Ito ang pinaka walang kabuluhang schism. Nilipat lang sa ito. Tapos punta tayo sa The Great Schism. Marami yung mga schism na nangyari sa buong buhay ng simbahan. Yung mga nabanggit ay mga splinter lang. Yung mga maliliit lang ba? Mga personal lang yon. Bunga lang sa pagtampo. Tulad ng isa na pinaparintahan ang upuan sa simbahan kaya umalis. At itong babanggitin natin ay malaking bahagi sa simbahan. At mag-mention muna tayo ng malaking schism sa Catholic Church. Noong na-convert si Emperor Constantine sa Christianity, ilang taong nakalipas sa 330 AD, ay mula sa Roma, inilipat niya ang kanyang opisina sa Byzantine dahil sa sumusunod na mga kadahilanan. Una daw, yung strategic location daw, sa trade and commerce. At pangalawa ay ang strategic location sa depensa sa mga kalaban. Dahil niyakap niya ang Kristyanismo, madali daw mapalaganap ang pananampalataya doon. So sa ganong pagkakataon, naiwan ni Constantine ang Roma kung saan ang Pope ay tuloy ang kanyang paglalaganap sa Kristyanismo na wala ang emperor. Sa kabilang bahagi ng imperyo dito sa Byzantine na tinatawag ni Constantine na Constantinople, pabor sa kaniyang pangalan, dito ay unti-unting ang pagkakaroon ng separate administration at pinagtibay noong 381 AD, the First Council of Chalcedon, kung saan pinakilala na ang bishop sa Constantinople na katumbas sa karapatan ng bishop in Rome, na kasalukuyang tinatawag na Pope. At habang lumalakad ang panahon, ang kanilang power ay unti-unting humiwalay sa Pope na nasa Roma at sa leader ng simbahan na nasa Constantinople na tinatawag na Ecumenical Patriarch, hanggang nagkabangian na, hanggang nagdidba lang. To make the long story short, humantong sa pag-excommunicate o pagtiwalag ng Papa sa Roma laban sa Patriarka sa Constantinople. At para makumpleto ang Great Schism, ang Patriarkal ng Constantinople ay gumanti. Tinawalag din ang simbahan sa Roma. Pareha silang nag-excommunicate sa isa't isa. O masaya sila. Ito na ang tinatawag na The Great Schism of 1054. Makikita sa screen ang mapa ng Roman Catholic Church na nasa Western Empire at ang Eastern Orthodox Church na nasa Eastern Empire, na ang sentro ay ang Constantinople. Pero ngayon, mula 1930, ang tawag na sa Constantinople ay Istanbul. Makikita ang sinasakupan ng lugar ng mga Roman Catholic Church na kulay orange at ang Eastern Orthodox naman ay kulay pink. At nang naghati na ang Eastern Orthodox, ay parang nahati na ang ilang beses ang Eastern Orthodox dahil hinayaan ng Ecumenical Patriarch of Constantinople na ang mga simbahan na kanyang sinasakupan ay maging autocephalous church. Ang ibig sabihin ay maging simbahang independyente, ecclesiastical, na may sariling hierarchy at hindi nag-uulat sa anumang mas mataas na otoridad. Ang mga simbahang na ito ay may otoridad na pamahalaan ang kanilang sarili at gumawa ng mga desisyon hinggil sa kanilang doktrina, mga gawi, at pangangasiwa nang walang paghihimasok mula sa mga panlabas na pinagkukunan. Taliwas ito sa Catholic Church, kung saan iisa lang ang source ng katuruan o doktrina, which is ang pinakamataas na simbahan, ang Church of Rome, kung saan nandoon ang otoridad na binili ni Kristo sa kaniyang simbahan. Ang simbahang ito ay kumakalat sa buong mundo. Ayon pa dito sa video na ito, History of Christianity. Panoorin nyo para matrace din ninyo yung kung saan kayo nasasakop na denomination. Ang author ng video na ito, sabi niya, hindi siya Katolik. Siya ay nag-ugat kay William Miller, hanggang isang Adventist, but not Seventh-day Adventist. Panoorin niyo ang full video para malaman ang inyong religion tree. Panoorin muna natin na maiksi lang ito.
pinutol-putol ko para mapaiksi, pero hindi para ma-out of context. Gaya ng iba dyan, nagparinig lang. For example, although I'm not a Catholic, I live within the Catholic province of Vancouver, which includes most of British Columbia. Within that ecclesiastical province are 5 dioceses, and each one of those dioceses is led by a bishop. However, one of those dioceses is an archdiocese, led by an archbishop, who, in addition to being in charge of his diocese, is also in charge of the entire province. Now, within each diocese are a bunch of parishes, or local churches, each run by a parish priest. So, the closest Catholic church to me happens to be this one, although I also happen to live fairly close to a cathedral. Growing up, I always thought a cathedral was simply an extra big and fancy church. Well, that's not quite the case. Each diocese has just one cathedral, and it's called that because that's where you'll find the bishop, or archbishop, for that diocese. Of course, the most notable thing about the Catholic Church is that above all the bishops and archbishops in the hierarchy is the Pope, who is the leader of the entire church. That person is currently Pope Francis, who is also the bishop in charge of the Diocese of Rome. So basically, whoever is in charge of Rome is in charge of the entire church. Now, like I mentioned earlier, in addition to the main Latin Church, there are also 23 other smaller churches, which are the Eastern Catholic churches. These operate independently from the main church, but are still under the jurisdiction of the Pope. Of the 23 Eastern Catholic churches, I am going to point out just the 10 largest. Let's start here at the bottom. These 3 churches all trace their origins to the Church of the East, which I mentioned earlier. Basically, what happened is that in 1552, there was a schism in the Church of the East that resulted in some congregations remaining in the Church of the East. These are the ones that became the Assyrian Church of the East and the breakaway Ancient Church of the East. But at the same time, there were other congregations that decided to join the Catholic Church instead. These became known as the Chaldean Catholic Church. Then there are the St. Thomas Christians from India. These Christians trace their origins back to the Apostle Thomas, who supposedly traveled all the way to India in the 1st century. At some point, though, the Christians in India became associated with the Church of the East. But then later, some joined the Oriental Orthodox churches, becoming known as the Indian Orthodox Church, while others joined the Catholic Church, becoming known as the Syro-Malabar Catholic Church. The Syro-Malankara Catholic Church is also based in India and consists of congregations that broke away from the Indian Orthodox Church. So note that there are 2 different Eastern Catholic churches based in India. The Syro-Malabar one follows Eastern Syrian traditions, whereas the Syro-Malankara one follows Western Syrian traditions. The largest Eastern Catholic Church is actually the Ukrainian Greek Catholic Church, with over 5 million members. This church traces its roots back to the Ruthenian Orthodox Church that I mentioned earlier. So basically, back in the 1500s, there were some Christians in Ukraine that didn't want to join the Russian Orthodox Church, so they joined the Catholic Church instead. Now, there's also a Ruthenian Greek Catholic Church, but it actually has nothing to do with the Ruthenian Orthodox Church. It actually formed when the church, which broke away from the Greek Orthodox Patriarchate in Alexandria, and these 3, which all broke away from the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch. Which means that when it comes to the original Pentarchy, we now have way more than 5 patriarchs for 5 cities. So as I mentioned last time, there's an Oriental Orthodox Patriarch, one Patriarch, Pope Francis. And in Constantinople, it's mostly simple. There's mainly just Bartholomew I, the spiritual leader of the Eastern Orthodox Church, although technically the Armenian Church has a patriarch there too.
Finally, in Jerusalem, there are 3 patriarchs. There's the main patriarch, who is Eastern Orthodox, but there's also a Catholic patriarch who represents the Latin Church, as well as an Armenian patriarch. So that takes care of the official branches of the Roman Catholic and Liwanagin lang natin itong pentarchy. Ang pentarchy ay tumutukoy sa isang modelo ng organisasyon ng simbahang Kristiyano na binuo noong panahon ng paghahari ni Emperador Justiniano I sa 527 to 565 AD sa Imperyong Byzantine. Sa modelo na ito, ang simbahang Kristiyano ay pinamumunuan ng mga pinuno o patriarka ng 5 pangunahing episcopal leader sa loob ng Imperyong Romano. Yung mga lugar na yan ay ang Roma, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. Sa Roma, ang obispo ng Roma ay tinatawag na Papa. Ito ay may sentral na posisyon na sa maagang Kristyanismo. Ang Roma ay hindi lamang ang kabisira o kapital ng kanlurang Imperyong Romano, kundi pati na rin ang puso or heart ng simbahang Kristiyano. Pinaka-heart ito ang Roma. Sa Constantinople naman, ang tirahan ng emperador ay inilipat sa Constantinople, galing yung emperador sa Roma, nilipat niya sa Constantinople, na sa kasalukuyan ngayon ay tinatawag na Istanbul. Ang patriarka ng Constantinople ay naging kilalang leader. Ang Constantinople ay naging pangunahing sentro ng Kristyanismo sa silangang Imperyong Romano, Eastern Roman Empire. Sa Alexandria, ang Alexandria ay matagpuan sa Ehipto, ay isang makasaysayang lungsod. Si Saint Athanasius na kilalang pinakaunang nag-compile sa Biblia ay naging obispo mismo ng Alexandria. Ang Antioch ang matagpuan sa kasalukuyang Turkey ay isa pang mahalagang sentro. Ang kilalang obispo doon ay si Saint Athanasius na siyang unang nagpangalan sa mga Kristiyanong grupo na Catholic Church. Sa Jerusalem, ang banal na lungsod para sa mga Kristiyano, ay may espesyal na kahalagahan. Ang patriarka ng Jerusalem ay namumuno sa simbahan sa lupang banal kung saan galing ang Kristyanismo. Alexandria, Antioch at Jerusalem ay unti-unti nang nawalan ng praktikal na kahalagahan sa konsepto ng patriarky. Ang mga paglusob ng mga Muslim noong ika-7 siglo ay nagresulta sa pagkawala ng Alexandria, Antioch at Jerusalem dahil ito na ay pinamahalaan ng mga Muslim. Ang natirang praktikal na otoridad sa silangan ay ang Eastern Orthodox Church na nakatuon sa Constantinople at ang Western Roman Catholic Church na nakatuon sa Roma. Ang pinakamahalagang pagkakaiba sa dalawang malalaking simbahan na nahati na nagmula lang sana sa nag-iisang simbahan, alam nyo kung ano? Ang pagkamanatili ng Katolikong simbahan na kumalat sa buong daigdig ayon sa inuutos ni Kristo. Paano ko nalaman? Tinatanong ko si Bing, ang kaabag kong AI o Artificial Intelligence. Siya ang aking co-pilot. Ito ang aking tanong. Makikita naman sa screen. Ito ang tanong. Ang Roman Catholic Church ay lumaganap o may katangiang kakalat sa buong daigdig, kaya sila'y mas marami kumpara sa Orthodox Church na nanatili lang sa kanilang sinasakupan. Ito ba ay may katotohanan? At ito ang sagot sa aking co-pilot na AI. Oo, may katotohanan na ang Roman Catholic Church ay mas malawak ang sakop kumpara sa Eastern Orthodox Church. Narito ang ilang mga punto
na nagpapakita nito. Number 1, sa geographic distribution, Roman Catholic Church ay matatagpuan sa buong mundo. Ito ay pinakamalaking Kristiyanong denomination sa buong planeta. May mga Katolikong simbahan sa bawat kontinente, mula sa Latin America, Europa, Asia, Africa, hanggang sa Oceania. Samantalang ang Eastern Orthodox Church ay mas limitado ang sakop. So, hindi sila ganong nagkatolik o kumalat. Ito ay mas matatagpuan sa mga bansang may kasaysayan ng Byzantine Empire tulad ng Greece, Russia, Serbia, Bulgaria at iba pa. Number 2, ito ang historical factors. Roman Catholic Church ay may malalim na kasaysayan at ito ay naging dominanteng simbahan noong Middle Ages. Ang mga kolonyal na paglalakbay ng mga Europeo ay nagdala rin ng Katolisismo sa ibang bahagi ng mundo. Samantalang ang Eastern Orthodox Church ay mayroong sariling kasaysayan, ngunit ang mga paglusob ng mga Muslim at iba pang mga pangyayari sa silangang Europa ay naglimita sa kanilang pagkalat. Yon, hindi sila gaanong nagkatolik, nagkalat. Kaya ayon sa pie graph na ito, ang Catholic Church members ang pinakamarami, 50.1%. Sumunod ang Protestante. Ang Protestante ay yung mga Lutheran, Baptist, mga Calvinist, INC, Kibuloy, Soriano, etc. na may 36.7%. Samantalang Eastern Orthodox ay 9.4% lang. At ito pa ay unti-unting kumunti dahil ang iba ay bumalik sa Roman Catholic Church, katulad ng naunang video, at ang iba ay lumipat sa Protestant denominations. Ito ang konklusyon sa history na ito, na hindi mababasa sa Biblia. Pinapatunayan sa totoong simbahan na tinayo ni Kristo ang orihinal na simbahan na kahit anumang mangyari, kung anumang pagbiyak, na nanatili pa rin ang orihinal na simbahan na hindi malipol at nananatili sa kaniyang kaugalian na Katoliko o kumakalat sa buong daigdig. At mayroon lang isang spiritual leader sa buong simbahan na walang iba, ang Santo Papa, kung saan mayroon lang isang katuruan o doktrina na siyang giya sa buong simbahan, na kinikilatis ng gusto sa nag-iisang authority na walang iba, ang magisterium. Ang magisterium or ang teaching authority ang siyang mag-interpret sa Bible kung sakaling mayroong hindi maliwanag sa mga faithful believer, para maiwasan ang pagwatak-watak or schism dahil sa private interpretation tulad sa nangyari sa mga Protestante. Kaya ang simbahan, the church, ay siyang teaching authority at hindi Bible. Baliktad, no? Ang may gawa sa makina na Honda ay siyang may alam sa pagpatakbo nito kumpara sa nagmekaniko lang. Therefore, ang mga nilatag kong manig na sinisimbolohan ng church sa kaliwang bahagi sa itaas at sa kanang itaas naman ay tiara at susi, ay nanatili, na ang ibig sabihin, ang leader ay nag-iisa pa rin, na siyang Santo Papa na walang putol, at ang susi na siyang sumisimbolo rin sa susi sa kaliwanagan or teaching authority ay nandyan pa rin. Hindi nagbago kahit ano pang bagyo ng buhay. Bago natin pansamantalang tapusin, may naalala ako tungkol sa naunang video tungkol sa timeline of the making of the Bible, na mayroong taon na ipinagbawal ang pagmamay-ari ng Biblia. Panoorin mo natin ang bahagi na yon. Ito sa nagpapatupad nito. Hindi daw pinaghihintulutan ang mga tao na magkaroon ng sariling Biblia. Issue yan.
Pwede ninyong i-research kung bakit. Pero sa akin, next issue na yan. Aking i-research kung mayroon pang pagkakataon. I-research natin kung bakit kaya, kung totoo ba yan. Kasi ang focus na muna natin ay yung kasalukuyang issue, which is the making of the Bible. So, sa video na yon ay ang timeline of the making of the Bible. Kung hindi niyo napanood ang Exploring Christian History and the Making of the Bible, magbigay lang tayo ng konting summary sa video na yan. Si St. Athanasius, Bishop of Alexandria, ang naunang nag-compile o nag-ipon ng scriptures. After 15 years, si St. Jerome, hindi Professor Jerome, ito ang pang-mislead ng mga pastor. Si St. Jerome ang inatasan ni Pope Damasus na i-translate ang Bible to Latina Vulgata. Si St. Jerome, si St. Chrysostom ang kauna-unahang nagtawag sa na-compile na scripture sa pangalang Biblia. Si Cardinal Stephen Langton naman ang gumawa ng chapters at si Cardinal Hugo de Santo Caro ang gumawa ng paraan para mapadali ang paghanap ng mga salita. Ang ibig sabihin, puro mga Katoliko ang gumawa ng Bible. At Katoliko din ang nagdeklara na ang Bible ay salita ng Diyos. Panoorin nyo na lang ang nabanggit na video sa YouTube. Ang naka-intriga ay itong entry sa AD 1229. Wala namang sanang kinalaman sa paggawa ng Biblia pero ipinagbawal ang pagmamayari ng Biblia. At nang ni-research natin sa history, sa magitan ng aking co-pilot na AI, ito ang makikita natin, makikita naman sa screen. Ang Council of Toulouse pala ang pronunciation nito. Noong 1229 ay isang konsiyo ng Roman Catholic Church na itinaguyod ni Folket de Marsilha, ang obispo ng Toulouse. Ito ay isang lokal na konsiyo na idinaos ng lokal na simbahan, hindi isang economical council. Ang ibig sabihin, ginawa lang ito sa kanilang lugar upang matugunan ang lumalagong kilusang neo-Gnostic sa Timog France na kilala bilang mga Albigensians. Ang konsiyo ay nagpasya na walang sinuman sa lugar na ang dapat magmay-ari ng mga kopyas ng Biblia, lalo na ang mga salin sa vernacular. Ang lahat ng mga kopyang ito ay dapat sunugin at ang mga bahay ng mga nagmamay-ari ng mga ito ay dapat ding sunugin. Allah, kamalas naman. Ang pagbabawal nito ay upang pigilan ang pagkalat ng mga paniniwala ng Albigensian. Kaya ang council ay nag-utos na ang mga common people, yung mga hindi pare, ay hindi magbasa sa mga hindi otorisadong Biblia. Kaya mayroon pala, ang Katoliko mayroong mga nihil obstat, imprimatur, yon ang mga otorisado. Ano ba ang paniniwala ng mga Albigensian? Iniisip kasi ng mga Albigensian ang kanilang sarili ay mga Kristiyano. Ngunit ang nagpapakaiba sa kanila ay ang kanilang paniniwala sa dalawang Diyos. Ang Diyos ng liwanag at ang Diyos ng dilim. Para sa kanila, ang buhay ay isang patuloy na laban at araw-araw naglabanan ang dalawang Diyos. Kasama rin sa paniniwala ang ibang mga Albigensian ay ang paniniwalang kapag namatay ang tao, sila ay muling isilang sa ibang katawan. Mas delikado ito, hindi takot mamatay, mas maraming maghuhuribintado. Isa pa, ang pagbabawal sa pagkain ng karne, okay lang to, bawal silang kumain ng karne. Ang hindi pagsang-ayon sa kasal, authorize lang nilang live-in ra, mas lalo silang ma-imperno nito. Ang paniniwalang ang mga lalaki at babae ay patay, ay pantay. Okay, no problem, pantay ang mga lalaki at babae. Ang pagtanggi na sumusunod sa mga otoridad, lalo na sa mga Panginoong may lupa, hindi sila sumusunod sa otoridad sa gobyerno. Delikado to. Tulad ng hindi tumayo sa national flag raising. Delikado ito, ayaw maniniwala sa ruling sa gobyerno. Kaya yon ang sinasabi ko sa unahan na hindi kaagad tayo maghusga. Dahil hindi natin alam ang buong istorya.
Itong istorya ng mga Albigenses ay magbukas sa atin sa kinagiliwang topiko na ang tawag ay Inquisition at Heretics. At dahil mahaba na, atin munang pansamantalang tatapusin at ako'y mag-iwan ng kasabihan. Mas mahirap paniniwalaan ang katotohanan kung Biblia lang ang iyong binabasihan. In English, it is easy to believe what you want to believe. Hanggang sa muli!